4 na buwan na ang nakakaraan nang isuko ko kay Wright ang pagkabirhin ko. Matapos nun ay nasundan na ng marami pang bises. Halos hindi na nga ako madalas nakakauwi ng bahay dahil ayaw na niya akong mawalay sa kanya. Nasa kondo na rin ito ang ibang gamit ko kung sakaling di na ako makauwi. Hindi naman nagtatanong si Lola kung bakit, kaya hindi na rin ako nagsasabi. Pero ngayon, nasa bahay ako ni Lola at hinihintay kong tumawag si Wright. 1 linggo na kasi itong hindi nagpaparamdam at nag-aalala na ako. Hindi ko ito makita sa campus. 1 week na siyang di pumapasok. Hindi ko ito nakikita sa bandroom nila at hindi ko siya makontak. Kapag naman tinatanong ko sila Fier kung may balita ito kay Wright, lagi silang walang alam. Ngayon, lilipas na naman ang maghapon na hindi ito nagpaparamdam. Naglakas loob akong tawagan si Leon kahit na hindi kami ganoon kalapit sa isa't isa. Makalipas ang 3 ring ay sinagot na nito ang tawag. "Who's this?" Agad na tanong nito. "Leon, si Melissa ito. Ano kasi, si Wright." "You're just wasting your time asking Melissa. Bakit kaya di mo nalang puntahan si Wright sa kondo niya?" Ang harsh. "Yeah, sorry." "Tanga ka ba o nagtatanga-tangahan?" "What?" Hindi ko mapigilang tumaas ang boses ko. Hindi na ito sumagot. Bagkus ay pinatay na nito ang tawag. And I'm just sitting here dumbfounded. Napakasungit talaga ni Leon. Bagay sa kanya ang pangalang Leon. Ngayon ko gustong puntahan si Wright kaya nagbihis agad ako at lumabas na sa kwarto ko. Nakita ko si Lola sa rocking chair nito at nakikinig sa radyo. Lumapit ako sa kanya. "Lola, lalabas lang po ako sandali." "Napapansin kong napapadalas ang pag-alis mo, apo." Hinawakan nito ang kamay ko. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. "Huwag kang masyadong didikit sa apoy. Baka mapasok ka, apo." "Hala, sige. Mag-iingat ka, ah." "Opo, Lola." Malambing kong sabi rito bago lumabas ng bahay. Ilang minuto lang ay nakarating na ako sa building ng kondo ni Wright. Dumaan muna ako ng Pizza Hut para bumili ng pizza. Baka kasi di pa ito ko makain. Sumakay ako ng elevator at pinindot ang floor na kinalalagyan ng kondo nito. Wala akong susi ng kondo nito, kaya kailangan ko muna mag-doorbell kaso hindi na kailangan dahil napansin kong nakauwang na ang pinto. Dahan-dahan ko iyong binuksan hanggang sa makapasok na ako sa loob. Nanindig ang mga balahibo ko nang may marinig akong mga ungol na nanggagaling sa kwarto nito. Kinakabahan man ay pinilit ko pa rin puntahan ng kwarto nito. May kaunting awang doon. Umawang ang labi ko sa nakita. Nanlaki ang mga mata ko. Ang mga kamay ko ay otomatikong napatakip sa bibig ko. Sa ibabaw ng kama ay may nakahigang lalaki habang nasa kandungan nito ang babae. They're both naked. Hindi ko makita ang lalaking nasa ilalim nito dahil natatabingan ito ng babae. Right? Halos hindi ito lumabas sa bibig ko. Parang namaos ang tinig ko. "What are you doing here?" Nagulat ako nang marinig ang iritadong boses ng lalaki sa likuran ko. Humarap ako rito at nakita ang nakakunot na noo ni Wright. Parang nawala ang bigat sa dibdib ko nang makumpirmang hindi ito ang lalaking nasa kwarto. Niyakap ko ito ng mahigpit. Thank goodness! Habang nakayakap ako, ay marahan niya akong tinutulak papasok sa isa pang kwarto. Pagkasara nito ng pinto, ay tiningala ko ito. "1 linggo ka din nagparamdam sa akin." Sabi ko rito gamit ang nagtatampong boses.
Huminga ito ng malalim. Galing akong Cebu. Kaninang tanghali lang ako nakauwi. Ano ang ginawa mo doon? Mainasikaso lang. Kaswal nitong sabi. Binitawan niya ako at pumunta sa kama nito para mahiga. Sumunod ako at umupo sa tabi nito. Mukhang may jetlag pa ito kaya masungit. Naalala ko ang eksena kanina at otomatikong dumagsa ang mga katanungan ko sa isip ko. Right, sino yung si Fier? That ass. Ipinahiram ko ito sa kanya tapos ginawa ng motel ang kundo ko. Bad trip. Irritabling nagkamot ito ng ulo. Kailangan ko ba talagang magpaliwanag, Melissa? Napasimangot ako sa inasal nito. Girlfriend mo ako, right? Damn it, no more questions. Bumangon ito at hinila ako pahiga. Agad itong pumaibabaw sa akin. I missed you, bitch. Hindi na niya ako hinintay pang makapagprotesta. Mariin niya akong hinalikan sa labi. Ipinalibot ko ang mga braso ko sa liig nito. Minasahi ko ang batok nito habang naglalaro ang mga dila namin. Lumayo ito ng kaunti, ngunit magkadikit pa rin ang mga labi namin. Do you wanna get laid tonight? Yes, please. Habol ang hininga kong sabi. Yeah, wild or raw? Sabi nito habang pumapalob ang mapangahas na kamay nito sa blouse. Napaungol ako ng paglaruan nito ang dibdib ko. Right, take me now. Mabilis nitong natanggal ang mga damit namin. Madiin at sabik ang mga halik nito. Napasabunot ako sa buhok nito nang maramdaman ko na ang kanya sa akin. Dahan-dahan ang pagpasok nito. Umungol ako nang maramdaman ko na ang buong kanya sa loob ko. Bumabaon ang mga kuko ko sa balikat nito. Mabilis ang bawat paggalaw nito. Don't fight yourself, shout. Bulong nito sa tainga ko. Baka marinig nila tayo. I don't care. Kinagat nito ang masilang parte ng liig ko. Damn, you're still tight. I'm close right. Itinaas ko ang mga binti ko sa behiwang nito. Lalo nitong binilisan ang paggalaw. Napapasigaw na lang ako sa bawat paghampas ng katawan namin. Few more thrust and we're at our climax. Bumagsak ito sa ibabaw ko. Habol namin ang hininga. Hinimas ko ang pawisang likod nito. Mukhang di na naman ako makakauwi sa amin. I love you, right? Malambing kong bulong rito. Marahan ko itong hinalikan sa liig. Bumangon ito at nagsuot ng boxer. Go home, Melissa. Malamig nitong sabi. What? Hindi ba ako pwedeng matulog rito? Kunot noo kong sabi. No, break na tayo. Right, please. Hikbi ko habang hinihintay na sagutin ni Wright ang tawag ko. Nakakailang tawag na kasi ako rito, pero hindi pa rin ito sinasagot. Don't do this to me. Nakaramdam ako ng hilo kaya agad akong humiga. Masama kasi ang pakiramdam ko kaninang umaga at humupal lang ngayong tanghali. Gustuhin ko mang makausap si Wright, pero bigla-bigla na lang kasi akong nahihilo. Napadilat ako nang mag-vibrate ang phone ko. Agad ko iyon tiningnan. Parang gumaan ang dalahin ko nang makita ang pangalan ni Wright. Binuksan ko ang mensahe nito. From my babe. Stop calling. Leave me alone. It's over. Natunaw ang kaninang magandang ngiti ko. Nagtutubig na naman ang mga mata ko. Bakit niya ito ginagawa sa akin? May nagawa ba akong mali? Binigay ko naman lata. Kulang pa ba? Kinuha ko ang phone ko at nag-type.
to my babe. Bakit ka nakikipaghiwalay? May nagawa ba akong mali? Nagkulang ba ako? Tinakpan ko ang bibig ko para mapigilan na ang hikbi. Hinintay ko itong mag-reply pero walang dumating. Sabado ngayon at wala itong pasok. Ganon din ako. Kaya nakapagdesisyon akong puntahan ito ngayon. Hindi kasi kami nakapag-usap kagabi dahil ayaw nitong magpaliwanag. Puro sigawan lang ang nangyari sa amin. Kaya ngayon, dapat naming mag-usap ng maayos. Nagbihis ako at nag-ayos ng sarili. Nagpaalam ako kay Lola na aalis ako. Malakas ang kabog ng dibdib ko habang palapit ang sinasakyan kong taksi sa kondo nito. Parang ang bigat ng bawat hakbang ko papasok ng building. Sumakay ako ng elevator patungo sa floor ng kondo nito. Lumabas ako nang bumukas iyon. Nasa tapat na ako ng pinto nito. Nagdalawang isip pa ako kung pipindutin ko iyon o hindi. Pero pinindot ko pa rin. Ilang minuto lang ay bumukas na ang pinto. Umaliwalas ang mukha ko nang masilayan ang mukha ng taong mahal ko. Bumaba ang tingin ko sa katawan nito. Tanging boxer lang ang suot nito at parang bagong gising lang. Napakunot ako ng noo sa pulang linyang nakaguwit sa dibdib nito at may mga maliliit na pula rin na marka sa liig nito. May iba na ba siya? Puta, hindi mo ba ako titigilan? Naging mabalasik ang anyo nito. I just want us to talk, right? We need to work this out. I beg. Sinuklay ng kamay nito ang buhok. There's nothing to work out, Melissa. We already broke up. No, ikaw lang ang pumayag na maghiwalay tayo pero ako, hindi pa. Balik kong sigaw. Kailangan kong malaman kung bakit ka nakikipaghiwalay. Putik, Melissa, umuwi ka na. Sinasayang mo ang oras ko. Malamig na sabi nito. Patalikod na sana ito pero hinawakan ko ito sa braso. Please, right, I need... What took you so long? Isang malambing na busis ang pumutol sa sasabihin ko. Lumitaw ang isang babae sa sala ni Wright. Nakamanipis na nighties ito at halatang wala itong bra. Maputi ito, mahaba ang buhok at may bilugang mukha. Dahil sa ikli ng nighties nito ay nahahalata ang balingkinitang katawan at mahahabang binita at hita nito. Lumapit sa akin ang singkit ng mga mata nito. I thought you two already broke up. Tumaas ang isang kilay nito nang makita ako. Inalis ni Wright ang kamay ko sa braso nito at nilapitan ang babae. Iniikot nito ang kamay sa bewang ng babae. Gusto kong magwala sa nakikita ko at sasakit na nararamdaman ko. Hindi naman magiging tayo kung kami pa, diba? Hinalikan ni Wright ang noo nito. Napangiti naman ang babae. Isa ba ito sa mga dahilan niya kung bakit siya nakikipaghiwalay? Huwag kang tanga, Melissa. Huwag kang masokista. Nakita mo na eh. Ang bilis naman, Wright. Nanginig ang boses ko. Tumulo na rin ang luhang kanina ko pa pinipigilan. Binigay ko naman lata. Saan ba ako nagkulang? Lumingon ito sa akin. Walang ekspresyon ang mukha nito. You're boring. Too boring. Ha? Boring? Boring kang kasama. Boring kang kausap. At boring ka sa kama. Madiin nitong sabi. Naiinis naman ako sa ngiti ng babaeng nakayakap sa bewang nito. Nagsalubong ang kilay ko. How dare you? I give you everything, even my virginity. Wait, ito was the gift, right? Ang regalo, tinatanggap at hindi tinatanggihan. Kaya wag mong isumbat sa akin iyan, Melissa. Hindi ko kasalanang tanga ka. Lahat ng salita na binitawan nito ay tumagos sa puso ko.
Lumunok ako ng 3 bisis para maalis ang balakid sa lalamunan ko. Minahal mo ba ako, right? Sige Melissa, saktan mo pa ang sarili mo. Ginago lang Tama na please. Mabilis kong sabi. Tama na, alam ko na. Tumalikod ako sa mga ito at naglakad palayo. Tama na, ayoko nang mas magmukha pang tanga sa harap nila. Tama na yung pagpapahiya ko sa sarili ko. Yung taong unang minahal ko at inalayan ko ng lahat. Ginagol lang ako, puta, sobrang sakit. Parang namanhid ang buo kong katawan sa sobrang sakit na nararamdaman ko. Wala akong pakialam kung naghihilam yung mukha ko sa luha at maraming tao ang nakakakita sa hitsura ko. Hanggang sa makauwi na ako ng bahay ay hindi pa rin tumitigil yung luha ko. Sinarado ko yung pinto pagkapasok ko. Sumandal ako roon at humagulgol. Bakit sa dinami-dami ng lalaking mamahalin ko, siya pa ang napili ko? Bakit di ko nahalatang pinaglalaruan niya ako? Wala na akong ibang masabi kundi, tanga, ang sakit. Gusto kong kamuhuyan si Wright pero hindi ko magawa dahil mahal ko siya. Sobra. Umayos ako ng tayo para maglakad papunta sa kwarto ko. Ngunit isang hakbang ko pa lang ay bigla akong nakaramdam ng hilo at ang huli ko na lang nakita ay ang lola ko na tumatakbo palapit sa akin. Sinalubong ako ng liwanag ng idilat ko ang mga mata ko. Una kong nakita ang puting kisame ng kwarto. Tika, hindi puti ang kisame ng kwarto ko. Napaupo ako nang ma-realize ko na wala pala ako sa kwarto ko. Nasa ospital ako. Iba na rin ang damit ko. Napansin ko ang nakahigang si Lola sa may sofa sa gilid ng kwarto. Tumayo ako at lumapit rito. Lola. Dumilat ito at nabigla nang makita ako. Apo, ayos ka lang ba? Nako, ikaw bata ka. Bakit ako nasa ospital, Lola? Tanong ko rito. Sinuklay ko ang magulong buhok nito. Ngumiti ito ngunit kita pa rin ang pag-aalala sa mga mata nito. Mabuti pa ay tawagin natin si Dr. Sebastian. Pinahiga ako ni Lola sa kama at hinintay namin dumating ang doktor. Tumingin kami sa pinto at pumasok roon ng isang may edad na lalaki. At sa gilid nito ay may 2 nurse. Good morning, Miss Quezon. How are you feeling? Magalang na tanong nito. Ngumiti ako. Ayos naman, Dok. Di ko nga alam kung bakit ako nandito eh. Nahimatay ka. Hindi naman po iyon lethal, di ba? Kunot noo kong sabi. Right, normal lang iyon sa sitwasyon mo ngayon, iha. Sitwasyon po? Tika, ano bang nangyayari? Huwag nyo sabihing may taning na ako. It's positive. You're 4 weeks pregnant, Miss Quezon. Congratulations. Masayang bati nito. Wait, what? I'm pregnant? Gulat kong sabi rito. Nilingon ko si Lola. Tama nga. Nagulat rin ito sa nalaman. Hindi ko alam kung matutuwa ako o hahagulgol. Matutuwa dahil may anghel na nabubuhay sa tiyan ko o hahagulgol dahil ang taong nais kong kalimutan ay nagtanim ng alaala na kahit kailan di ko kayang burahin.